akin, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, sabi niya ganun. Pero ngayon no, sabi niya, pero madami ding problema, sabi niya, bago ko naranasan to, sabi niya. Sabi ko nga sa Diyos, sabi niya, bakit kailangan pang pahirapan ako, sabi niya, kung ibibigay mo rin lang naman sa akin, sabi. Pero nung nandito na ako, sabi sa ako na-realize na kaya pala binigay sa'yo yun para makayanan mo yung mas malaki pang problema, sabi niya ganun. So, parang nagulat ako kasi parang parang biglang nagkwento na siyang ganun. Tapos yun, parang natuwa ako kasi yung parang sabi niya, ikaw, sabi malayo pa yung yung babiyahihin mo, sabi. Kaya tataga mo lang doon mo, tsaga lang talaga kahit anong trabaho dyan, sabi niyang ganun gang si Nanay Nora. Kasi yun, nakakatawa. Yun lang. Basta. Izan, gusto mo mag-share? Come on, baby. Siguro ikaw yung stick doon sa video, no? Natuwa talaga ako, nakita ko yung video din. Ang kulit eh. Stick lang siya, tapos binabato naman. Kasama doon sa movie. Tanggalin. Ito, tissue. Hindi ka nag-iisa, pre. Wala namang pinagpagbukas. Sabagay, malaki yan. Tumalit lang. Start ako sa akin sa problema ko ngayon. Ano patouch ako na sa video. Kasi parang nung wala pa akong isip, wala pa akong kamangmang sa mundo. Ganun yung kalagayan ko. Marami akong sakit ng bata ko. Tapos yun, pakinggan niyo lang yung istorya ko mula sa una hanggang sa uli. Yun sa video na yun, nangyari sa akin yung bata ako. Marami akong sakit, tapos ang tumulong sa akin ng church. Si papa ko dati, nagpastor sa church. Yung church, serve yung church na yun. Tapos, lumaki din ako sa church. Kasama yung papa ko, tapos pangarap ko ng bata ako ng pastor. Tapos yun, bigla ako nagka-problema. Mula nagkaisip ako hanggang sa 22 years old ako. Ganun na yung ginagawa ng papa ko yun. Nung nawala na siya sa church, lagi na siya nagiinom, lagi siya nalasing. Tapos pag lagi siya nagwawala, nagdana lang ako, nagtitimpi ako kasi pinalawa ko yung pag-iisip ko. Ganun. Tapos dumating yung time na napunuan ako. Yun. Sa akin, masakit din sa akin yung ginawa ko kasi kung masakit sa akin, mas masakit yung papa ko. Kasi sa loob ng 22 years na naging anak nila ako, minsan lang talaga ako lumaban sa kanya. Grabe. Una, yung kapatid kong isa, lumalaban na siya pero natatanggap ni papa ko. Pero ang kay papa ko nakikita ko sa kanya, hindi niya matanggap yung ako. Ako yung lumaban sa kanya kasi ang daming hirap sa akin ni papa ko, tapos hindi ako. Masakit din sa akin. Ayaw ko man sabihin sa kanya, hindi ko masabi sa kanya na sorry. Kasi sa akin, nakasanayan ko yung mataas yung pride ko. Hindi ko kaya sabihin sa kanya na harapan, sorry. Kasi parang, pag kami dalawa, parang napakahirap. Ginagawa ko na lang, hindi ako tumitingin sa kanya, hindi ako tumitingin ng mata sa mata kasi nakakahiya talaga. Tingin ko kay papa ko siya yung Diyos. Kasi ganun. Kasi magulang ko siya. Tapos ganun yung ginawa ko sa kanya. Napakasakit sa akin kasi gusto lang yung nangyari sa amin ng gabing yung inaasahan ko, ako yung magbubulbul pero baliktad. Ako talaga yung magbubulbul sa kanya. Siguro mga isang suntok na sa akin, kapalit sa akin. Yung talagang nagigil ako sa kanya ng dilim ang ko. Tapos yun, pagkatapos ng oras na yun, pinakusap ko rin siya pero nandun pa rin sa sarili ko yung talaga, nahihiya ako sa kanya. Yung galit ko, nandun pa rin yun. Tapos yun, nangyari, natatanda na ba yung sinabi ko church. Yung gabi na yun, na niyaya ko ni Katsi na mag-ilis. Tapos yun sa maganda ko na tayo ko na sabi. Hindi ako deserve ko dito sa Diyos. Kasi pakiramdam ko sobrang sama ako na ako na talaga yung
pinangarap ko ng oras na yun, sana ako hindi ako yung tunay nilang anak. Kaya hindi masakit sa kanila na lumaban ako. Yun, naawa talaga ako kay papa ko kasi isang linggo niyang ininda yung nagawa ko sa kanya. Alam mo ba yung nagawa ko kay papa ko? Nung mainit na yung ulo niya, mainit na rin yung ulo ko. Hindi lang basta suntok, kinuha ko yung itak. Tapos, nung nakapagtimpi pa ako, yung itak na yung taga ko nasa kahoy. Kasi, baka sa kanya ako may taga. Tapos yun, yung likod ng itak, yung sa hawakan, yun yung naihampas ko sa libin mo, naghampas ko sa libin ng mga beses. Tapos yun, maswerte pa rin ako dahil matalim yung itak na yun, laging hinahasa. Tapos laging tumatama sa ulo ko, hindi naman ako nasugatan. Nagulat ako. Nalaman ko dun na kahit ganun yung ginawa ko sa magulang ko, iniingatan pa rin ako ni God. Kasi may mga plano siya. Doon ba ako naging panatan? Nung naisip ko lahat ng pagiging Christian ko. Kasi yung oras na yun talagang wala na talaga, hindi ko talaga naiisip yun. Parang wala na akong pakialam. Tapos yun, ng mga araw na lumipas, iniisip ko na babalikan ko yung mga prayer ko. Di ba noon parang naririnig niya na sa akin yung prayer ko na yun sa papa ko nga. Sana magbago. Sinabi ko sa sarili ko siguro, parang sinabi sa akin yan, na tatak ko sa sarili ko na nangyari yun kahit masakit sa inyong dalawa. Dahil parang siguro matigas ang ulo ng papa mo. Kaya minsan kailangan talaga mangyari yun. Mangyari na ikaw yung mapalaban sa kanya kahit hindi mo naman sinasadya para magbago siya. Yun, doon na lang ako na humugot ng lakas ng loob. Tapos ito, gusto ko ipagpatuloy. Tapos ang masakit pa sa akin doon, kaya nakawag pa siya ako na hindi na pupunta dito. Sinabi niya sa akin na huwag ka na magsimba kasi useless lang din. Hindi naman niya ako. Hindi nga ako kanya. Yun ba, church yung tumulong sa akin tapos church yung tatalikuran ko. Tapos ngayon, mas marami pa rin yung pagsubok na nadadaanan ko. So tinatanggap ko na lang din kasi parang parusa lang yun sa akin. May plan talaga sila para sa akin.